Hi guys, my name is Frances and welcome to my channel. Are you up for a challenge? Because today, we're gonna make a house in The Sims 4 but each room increases its size by 1 tile. So in this challenge, gagawa tayo ng bahay na mag-i-increase yung room niya by 1 tile each. So, like this one, 1 by 1 and then 2 by 2 by 1, then 3 tiles, then 4 tiles, and so on. So, ganyan. Magagawa tayo ng layout or ng floor plan na ang rooms na is ganito. Mag-i-increase siya ng 1 tile each. Tapos, dapat lahat ng rooms is may purpose or hindi siya puro hallway lang. Okay? Although, siyempre, iba pwedeng may hallway, pero dapat majority, hindi lang yun yung function niya, hindi lang siya basta daanan lang. Dapat, kunwari, at least may stairs, o yung kunwari, itong maliit na to, iniisip ko, kailangan parang laundry siya, parang gano'n. So, lahat may purpose, hindi pwede na basta lang lalagyan ng spandrels para lang palakihin yung area, para lang magmukha siyang one room, pero talaga pinag-combine lang naman natin yung room. So, walang daya-daya. Okay? So, try natin. So, ito, continue natin, no? So, 5 tiles. So, paano ba tayo mag-5 tiles? Yan. And then, 6 tiles. 7 tiles. Okay. Tapos, siguro 8 tiles natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tiles, then 9 tiles. Then, 10 tiles. Yan. So, gagawa tayo ng house with this one. So, kailangan lang natin i-bulldoze itong mga connecting parts nila. Yan, para maging isang room lang. Siguro, up to 15 tiles. Try natin, ha? So, gawa tayo ng 11 tiles. Ito, 12. Minus 1. So, 11, then 12, 13, 14, ay, tumita pala tayo. Okay. So, move natin siya. 14 tiles. Ano ba? 12, 11, 12, 13, 14, then 15. 15 tiles. Yan. So, iniisip ko dito sa 1 tile lang, pwede natin siyang gawing laundry. Siguro pwede natin siya idikit na lang dito sa ating isang to. Ito na lang ang gamitin natin for a kitchen. Yan. So, para mukha na siyang rectangle, madali na siya ikabit sa kung ano man. So, ito na lang gawin nating kitchen. And then, siguro, ito gawin natin itong wardrobe. Tapos, ito, pwede siyang, ewan ko, ito pwede to CR. Yan. So, pwede natin itong gawing CR. Lagyan na tayo ng placeholder muna para hindi natin makalimutan. Pwede natin itong gawing CR. And then, this one din, pwede din itong CR. Yan. Tapos, let's see kung paano pa natin pwede pagdikit-dikitin itong mga to. Gagawa muna tayo ng puzzle.
in the meantime, siguro babalikan ko na lang kayo kapag meron na ako nagawang floor plan or flow para sa ating house. Kasi mukhang tingin ko magiging matagal tong pag-iisipan kung paano sila pagkakabit-kabitin. Kasi hindi ko pa siya maisip. Ito, pwede itong room. So, pwede natin itong isang to is gawin nating room. Ito, yan. Ito, room. Kasya naman. Pagka single bed lang. And then, ano pa, pwedeng room. Tingnan natin, ha? So, balikan ko kayo pag nagawa ko na yung pinaka-floor plan. And I'm back. So, ito na yung house na nagawan ko na ng layout or ng floor plan. Sa pinagtagpi-tagpi nating rooms na merong nag-i-increase ng size by 1 tile. So, ito na yun. So, this is the laundry, the 1 tile, 2 tiles, 3 tiles. Ito 2 tiles gagawin ko siyang wardrobe. Ito namang 3 tiles, gagawin ko siyang powder room. The 4 tiles would be the foyer. The 5 tiles, andito siya. So, ito magiging CR to. And then, yung 6 tiles, CR din siya. 7 tiles, asan ba na 7 tiles? Ito ang 7 tiles. So, isa siyang hallway ng staircase. Tapos, 7, 8. 8 is, this would be a den or an office. Tapos, ang 9 tiles natin is this one. This would be bedroom number 2. Tapos, ang 10 tiles natin, nasa ng 10? Ito pala. Ito yung 10 tiles natin. Itong sa staircase na to, ito yung 10 tiles. And then, yung 11 tiles natin ay itong kitchen. 11. And then, yung 12 tiles natin, it is itong third bedroom. And then, our 13 tiles is this one. This would be the dining. And then, the 14 tiles, ano pa ba ang hindi natin na-count? 14 tiles is itong bedroom, itong primary bedroom. And then, yung 15 tiles natin, it would be our living room. Yan. So, i-decorate na natin itong ating house na nag-i-increase by 1 tile each. So, gawin na lang natin siyang modern, contemporary style na bahay. So, meron tayong 3 rooms, 3 bedrooms, 2.5 toilet and baths. O, di ba? Malaki din yung house natin. Tapos, start tayo dito sa foyer. Ano ba yung kasya dito sa foyer na pwede natin ilagay? So, pwede tayo maglagay dito siguro ng mga decorations like this one.
Maglagay na lang pala tayo ng shoe rack. Kasi ngayon, pwede na yung, pwede mo na siyang iset para mag-change sila ng shoes kung gusto mo. So, pwede natin itong gamitin. Yan. So, maglagay na lang tayo ng mirror. And then, lagay tayo ng lights. Dapat chandelier type para bongga yung pagpasok pa lang. And then, yan. O, diba? Tapos, gawin naman natin tong powder room. Itong powder room, pwede natin lagay dito yung ating toilet. And then, dito na lang yung sink. Ito na lang yung gamitin nating sink. And then for the mirror, gamitin din natin ito from Dream Home Decorator. Tapos, lagay din tayo ng lights. You could use this one. Yan. And then, pwede na tayo mag-tiles din. For our powder room, siguro yung, plain na lang yung gamitin natin. Na white, Yan. And also, for the, hindi pala tiles to. This one. For the walls. Yan. Para simple lang natin, Tapos, pag pala natin kalimutan maglagay ng toilet paper. And then, okay. So, we're done with our powder room. Ito, balikan natin tong foyer natin. Siguro sa ating flooring, gagamit na lang tayo ng hardwood planks. Yan. Para kasama na dyan. And as well as dito sa office natin. Pati sa hallway and sa dining. Yan. So, pare-parehas na rin ang flooring. Tapos, for our paint, kung dark yung ating, ito na lang. Okay. Yan. Tapos, para dito sa ating den or ating office, maglagay tayo ng simple setup ng ating computer color para mag-complement siya sa ating walls. And then, for the computer, ito na lang ng simple na laptop from base game. And then, sa chair natin, medyo comfy sana yung gamitin natin for our chair. So, ito. This is nice. Yan. Tapos, dito pwede siguro tayo maglagay ng chair din. Love seat na lang yung ilagay natin. This one na lang. Nakakadaan pa naman yung seam nyo dyan kasi dalawa naman yung tiles ng door, so kaya pa nagawa nito. So, okay na kahit maglagay tayo ng sofa dito. And then, maglagay tayo ng easel. Ito ang pinakamahal na easel. Yan. Wala pa pala tayong windows. So, for windows, siguro pili tayo na medyo parang kahawig na ito yung style na ating windows. So, we could use this one. Yan.
ito ng ilaw ng kanyang sa desk. This one. Okay. Parang pang-office talaga. Pwede na rin tayo dito maglagay ng bookshelf. Diba? Nakulay naman niya, so okay lang. Try natin kung mas magka-complement yung colors. So, yan. Feeling ko mas okay to. Pero pwede din naman na dito sa side na ito natin ilagay sa kabila. Pag ganito siya, and tapos lagay tayo ng mga photos or ng pictures on the wall. Yeah, that's it for our den. And then let's move on to our living room. Sa ating living room, wala pa rin tayong windows. So, lagay tayo dito ng windows. Lapahan. Okay. So, dito na ang windows natin. Pwede rin tayo maglagay pa ng isa pang window on this side kung gusto natin. Yan. Tapos, maglagay tayo ng couch dito. Siguro. Tapos, dito yung TV. For our couch, palitan natin yung color. Gusto ko itong medyo pinkish. And then, nilagay tayo din ng accent chair para ka-partner niya. Yan, gawin natin siya pink. And then, dito sa harap, lagay tayo ng TV console. Tapos, change natin yung color to pinkish. Para pink-pink yung house natin. Cutie house. Actually, pwedeng ito yung gamitin natin eh. Pero, since may console tayo, ito na lang. Ay, hindi. Wala. Ayan. Pwede tayo maglagay dito sa gilid ng ating plant. Tapos, ito, pwede natin ito lagay dyan sa ating center table. Tapos na tayo dito sa ating living room. Now, let's proceed to our primary bedroom. Ito sa ating bedroom na to, kuha tayo ng magandang bed. This one na lang. Tingnan natin kung meron yung pinkish. Yan. Ay, kaya na masyadong pink. Hindi ko yata gusto yung masyadong pink. Ito naman ang gagamitin natin bed. Teka. This one naman. Ayan, medyo ano lang. Pastel pink lang na light lang. Mas maganda. Nice. And then maglagay tayo ng lights. Tapos, for our painting, ito tayong wardrobe. So, ang gagamitin natin is yung wardrobe na ito. Okay. Yan. So, lahat talaga ng rooms natin, gagamitin natin siya. May purpose talaga. Hindi siya parang pinaka-hallway lang. Diba? Hindi natin close off yung ating mga rooms talaga. Nagpa-function talaga siya. Tapos kung tayo na this one. Yan. Para makapagsakit tayo ng damit. So, ito na yung ating bathroom for our primary bedroom. And then, punta naman tayo dito sa ating, wala pa pala tayo dito ng lights na
ceiling lights dito sa ating living room. Wait. So, let's just use these. Okay. Tapos, dito sa ating hallway, ito yung gamitin natin kagaya sa foyer. Okay. So, ito may purpose din naman siya, may hagdan siya. So, okay na yun. Then, dito sa ating kitchen, maglagay tayo ng mga counters dito sa ating kitchen. So, since puro dream home decorator na yung nauna natin ilagay, ito na rin yung gamitin natin for our kitchen. Ayan. Then, sa ating ref, ito na lang yung gamitin natin for our refrigerator. Ito tayo maglagay ngayon ng ating oven and ng ating sink. Maglagay din tayo na upper cabinets. So, for our upper cabinets, gamitin natin itong mga end piece na to. And then, itong ating maliit para makapaglagay tayo ng windows on this side. So, try natin this one. Lagay na lang tayo ng tiles para maging parang backsplash ng ating kitchen. Isma na lang. Para mas plain. White na lang all over. Ayan, dito pa pala ang ating laundry. So, kailangan tayo maglagay ng art. So, para may opening ang ating laundry. Wala akong laundry day, pero kunwari na lang. So, maglalagay lang tayo dito ng i-stack lang natin ang ating or hindi na, kahit hindi na natin stack, maglagay na tayo ng dishwasher. This one. Para kunwari yan yung laundry. Tapos, dito sa ibabaw, pwede tayo maglagay ng shelves. Diba? Para agad na ito, alam mo na laundry yan, ha? Hindi yung dishwasher. Pero magagamit din ng Sims mo as dishwasher pa rin. Kasi hindi naman natin siya tinanggal or hindi naman natin siya hinarangan or anything. So, functional pa rin siya. So, for the dining, siguro for the dining table, ito na lang. Tapos, lagay na lang tayo ng chairs. Since gusto nga medyo pink-pink, so ito na yung gamitin natin. Pinibigyan na natin ng pagiging pink-pink natin. Para makadaan pa siya. Tapos dito, since meron tayo extra space, gawin na lang tayo ng counter. Para gawin natin siyang pag-coffee station. So, pwede tayo maglagay ng coffee station dito. Tapos, maglagay na lang tayo ng shelves sa taas para sa decorations. Dito, maglagay na lang tayo ng mga decors. Pwede na tayo maglagay ng condiments dito sa side na to. Tapos, maglagay tayo ng painting dito sa ating dining. Yan. Para maganda yung ating view. Para tayong decorations. Tapos, gamit na rin tayo ng ceiling lights. Yan. Ito na lang. Let's use this. Tapos, yan na. So, okay na yung ating dining. Parang hindi masyado nagko-complement talaga yung color na ating shine. Ayan, so ito pala pag-white na lang siya. So, okay na tayo dito sa ating first floor.
Nice yung ating kitchen and dining. And then, akit na tayo. So, this would be the hallway. Maglagay tayo ng railings para hindi mahulog ang ating seams. And then, dito naman tayo sa ating isang room. So, ito na lang din yung bed na gamitin natin. Okay. And then, palitan na lang natin yung colors ng bed. Siyempre, pink. Then, siguro maglagay tayo ng desk. Kahit may office na sa baba, kasi that would be the office for their parents. So, itong room nila, dapat may kanya-kanya rin silang room para sa kanilang studies. Nice. Kung pambata kaysa pang PR. Pwede naman siguro gawin na lang natin isang bed or isang bedroom gawin natin for pambata. Perfect yung kanyang bed, kanyang study area. Tapos laptop na lang doon. Diba? Okay, next would be itong isa pang room na for a teen kasi ito is for a kid. So, dito naman lagay tayo ng room na for a teen. So, dito pwede naman na pink din kasi pink na talaga yung ating house. Like, dahil doon sa natin sa living room natin na pinkish. So, gawin na lang natin siyang pinkish na talaga. Okay, so fully decorated din itong ating second bedroom. So, we're almost done. Ide-decorate na lang yung sa labas. So, siguro speed up na lang natin and then we're done. So, that's it. We're done with our build. Itong ating each room increases its size by 1 tile. So, ito na yung ating house. Later, maglalagay na lang ako ng montage para mas makita niyo yung whole picture ng ating ginawang house. So, I hope you enjoyed our challenge, our build challenge today. And hope to see you soon. Don't forget to hit the notification bell, click the like button, and subscribe. Bye!